gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon po Metro and Mega Manila. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang Chika ni Sisa. Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat. At syempre sa lahat pa rin po ng mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating team replays on our YT channel on Energy FM 1067 sa mga kaimpanig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Ganon. Nakakalokay sa magandang hapon. Hindi ba pag mga ganitong oras, ito yung malakas makaantok di ba? Kaya nga naman, para tayo ay gumising, uminom tayo ng kape. Kung ikaw ba naman ang isang coffee lover, eto, meron tayong MX3 Coffee Mix. Alam mo ba ng about MX3 Coffee Mix ay may high source ng vitamin C at calcium na may antioxidants at cholesterol free. Ito rin ay low acid coffee na may low-calorie sweetener na kung tawagin ay sucralose na hindi nakakapagpataas ng ating blood sugar level at blood pressure. Para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. At kung meron ka pa bang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diba? Ang sa MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala pa rin po na kumonsulta sa inyong mga doktor. Diba? Naku, talaga nga naman ang saya-saya ko ngayon araw dahil nagsimula na. Ngayong araw na ito, pinatotohanan na po, diba? Ni Sir Warren ng I Love Cat Encarnacion. Diba? Ganda for everyone. Ang taray na slogan. Diba? Batiin natin ang mga taga-Cat Encarnacion dyan sa may SM Nova, Antipolo, Espanya, I-Mall, Cubao, Farmers Cubao, Paco Mall, Zabarte, Guadalupe, Santa Mesa, Better Living, and Balot. Ayun yun ang na-miss ko nung batiin ko silang hello po sa inyong lahat at syempre sa mga nakikinig din sa I Love Cat Encarnacion sa Visayas at Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Kamusta naman po kayo dyan? Isang magandang hapon. Sir Jong Shotzi and Sir Romar, hello po. Diba? Meron pa kayong isang kasama, Sir Jong. Nakalimutan ko yung pangalan. Si Jomar ba yun? Jomar ba? Hindi Romar yung pangalan niya. Si Warren. Oo, yun. Naalala ko na. Diba? Si Sir Warren. Hello po! Diba? Nang bonggang-bongga sa magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre sa ating mga in-drive at ang mga Grab drivers na patuloy na nakatutok, ang mga Lalamove drivers natin, hello pa rin po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga taga Perpetual Health Medical Center dyan sa Las Piñas? Isang magandang hapon. Alam ko pag gaganyan sa hospital, diba, medyo talagang ang trabaho dyan, talagang grabe. Talagang ubusan ng lakas. Pero hayaan yung pawiin namin ang inyong pagod sa mga chikang daladala ng magandang bakla. Kaya ito na, umpisa na natin ang ating unang chika! Nakakaloka to the highest level dahil, diba, pinag-aaway man sila dahil sa magkatapat sila na teleserye sa Kapuso Network at sa Kapamilya Channel na umiere na sa All TV, TV5, A to Z at sa kung ano bang platform. Diba? Finally, nag-meet na rin in person sa wakas si Atoy ng Master Cutter at si Gabo
ng Sigabo. Oo, nag-meet na sila at masaya nga naman silang nagtagpo sa isang pagpupulong na parang pinatawag nga ba or hindi, parang inorganisa ng actor. 'Di ba? Ito yung League of Filipino Actors, 'di ba? Na kung saan nga naman ito'y headed, 'di ba? Ni Ding Dong Dantes, ni Iza Calzado at ang vice chairman nila na si Agot Isidro na ngayon daw may 300 members na ano nga ba tong actor na ito na dinaluhan ni Direk Coco? Hindi ba? Kung bakit nga ba nakita sila ni Ding Dong? Ito lang naman yung organisasyon na non-profit organization na pumoprotekta sa mga aktor, sa mga talents, 'di ba? Tapos parang ito yun din yung parang sumasaklaw na organisasyon na hindi na pinahintulutan yung 24 hours na trabaho ng artista, pagprotekta sa mga karapatan bilang mga freelancers, yung mga walang kontrata or exclusive contract sa bawat networks. Pero ito yung nasagap ko, hindi ba? Kasi may chikang lumabas. Dahil nga naman, 'di ba, sa first time yata nilang magtagpo in person ay talaga nga naman very happy ang dalawa. At dito nabuo ang konklusyon ng ibang mga netizen na posible nga daw nagawa ng proyekto ang dalawa. Aba, why not? 'Di ba? So anong gagawin? Anong magiging title ng proyekto? Master Gabo. Ganon. Tatalunin nila yung paggawa ng siomai. Ganon. Hindi, may charot lang. Master Gabo. Hindi. Marami lang din naman ang nagspekula at posible nga naman, 'di ba? Hindi naman malayo 'yon na in the future baka nga naman pwede na magsama ang dalawang iniidolong mga premyadong aktor ng GMA7 ng ABS-CBN, 'di ba? Bakit nga ba hindi, 'di ba? Lalo pat ngayon nagkakaisa sila dito sa pagsusulong dito sa actor na organization na League of Filipino Actors na ito na pumoprotekta ng bawat isa sa kanila. Which is tama naman, maganda ito, 'di ba? Pero ating kinumpirma ito sa ilan nating mga dapat makausap, 'di ba? Ang sabi ng aking chismosang kapitbahay kasi tinanong ko, sabi ko, totoo ba? Nagagawa ba? May gagawin bang proyekto or may nilulutong proyekto ang Star Cinema for Ding Dong Dantes and Coco Martin? Ang sabi lang naman is wala naman daw pa silang nababalitaan tungkol dyan. Ang alam lang nila na gagawing proyekto ni Ding Dong Dantes under Star Cinema is yung pelikula nila ng kanyang asawa na si Marian Rivera na Remember. Oh, yun, 'di ba? Pero sabi ko nga, bakit may chismis na lumalabas na gano'n? Sabi nga, well, kung chismis man yan, hindi rin naman sinasara siguro ng Star Cinema yung, kumbaga parang suggestion ng mga tao na magsama nga ito, 'di ba? Syempre gagawan niya ng magandang kwento, gagawan niya ng magandang script at project, 'di ba? Na kung paano nga naman sila magsasagupaan dahil dalawang premyadong aktor ito, 'di ba? Na sino nga ba sa kanila pwedeng magkontrabida at sino magbida? Well, malalaman na lang natin 'yan kung talagang may katotohanan na ang chismis na kumakalat na may gagawin nga silang proyekto. Pero ang importante lang dito, nang dumalo si Coco Martin dito sa parang patawag, hindi naman patawag, si Mayor, gano'n, nagpatawag, gano'n. Pagpupulong. Wow! Pagpupulong, ano naman pinagpupulong nila? Sabi niya, Agosto 2. NCCM. O, diba? Why not? Pwede rin naman sila mag-produce ng sarili nilang proyekto, 'di ba? Sabi ni Ading sa SPTV4, please bring back entertainment bago mag si Kuya Will sa Channel 4. O, 'di ba? Nakakaloko. Nakakaloka. Ano nakakaloko, 'di ba? Sabi niya, buko at trung nagbababo na sa Signal Chan. Ay, bakit?
'Diba? Hayaan na muna natin kung mahina mga signals nila. 'Diba? Russell Vargas, Daryl Fukunaga, Cleo Charot, hello po sa inyo. Pero hindi, yun lang din naman na masasabi ko na if ever man magkatotoo, then why not? Ang masaya lang dito kahit papaano, 'di ba? Hindi nilalintana kung sino yung malakas, sino nga bang mas tinatangkilik na taong programa, kung hindi yung welfare na ng kanilang mga kasamahan, yung kanilang mga tauhan sa produksyon ng bawat proyekto, katulad sa Master Cutter, katulad sa tawag dito sa Sigabo, 'di ba? Kaya siguro umattend din doon si Direk Coco is para din kahit papaano maprotektahan. Lalo pat 'di ba nakikita naman natin na may mga ginigest na siya at may mga talagang binibigyan ng trabaho sa kanyang serye na mga artista na hindi na masyadong pinapansin sa industriya dahil mas nakatutok na 'di ba sa modernong pagbabago, yung mga ganyan. Kaya buti na lang may isang Direk Coco na at syempre si Ding Dong Dantes na may mga ganitong klaseng organisasyon na kanilang itinayo para maprotektahan naman din yung mga artista, 'di ba? Hindi lang yung bastang veteran actress, kung hindi yung mga baguhan, talents, 'di ba? Yung mga production crew na dito sumasaklaw ito sa The League of Filipino Actors or actors kung tawagin. Kaya to Ding Dong Dantes, I love you, 'di ba? Yan, kasama niya dan nabanggit ko kanina si Isa Calzado and si Miss Agot Isidro na ngayon daw yung actor na ito na organization na ito ay may 300 members na nga daw, 'di ba? Sana magtuloy-tuloy, 'di ba? Sabi niya DOS CCM, parang ABS. Ano to? Pinatawag merger. Ano 'yun? Ano ba 'yun? Ang gusto mong sabihin, Ading? 'Di ba? Na nakakaloka. Ang Coco ni Ding. Yun yung magiging title ng pelikula. Ang Coco ni Ding Dong. Nang madingdong si Coco, gano. Uy, charot lang Diba na nakakaloka yan Pero yun nga, diba? Ako din maski pa paano, diba? Natutuwa din ako dun sa idea na yun. If ever man na magkatotoo man yung chismis na yun, na posible silang magsama sa isang proyekto. Well, habang iniintay natin yan abangan na lang natin kung magkakatotoo man o hindi. Pero ang importante, nakapag-usap sila at masaya silang nagkita at hindi sila magkaaway. Period! Diba? So anyways, nako mga pangga sa ating pagbabalik, pag-usapan natin kung bakit nga ba nababash ang napakagwapo at mukha namang maamong mukha ni Joshua Garcia, binabash niyo. Bakit? O sama-sama natin baka tutukan yan sa pagbabalik ng Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.